Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa. Malas at kung paano tayo maaapektuhan ng mga enerhiyang ito. Minsan, kapag tila maayos na ang lahat sa ating buhay, biglang magsisimulang magkamali at pakiramdam natin ay inabandona tayo ng swerte. Ito ay kilala bilang karumalas, isang bagay na dumikit mula sa isang tao patungo sa isa pa. Ang dahilan kung bakit maraming mga taong may kaya sa buhay ang hindi nakikipaghang sa mga may problema sa pananalapi, nasa mahirap na mga sitwasyon ay tiyak na dahil natatakot sila na ang kanilang malas ay kumalat sa kanila, tulad ng isang virus. Ngunit paano nananatili ang malas na iyon? Mga espiritual na koneksyon. Ang lahat ng tao ay espiritual na konektado sa isang paraan o iba pa, maikli man o malayo. Mas malakas ang koneksyon sa mga nakakasalamuhan natin araw-araw. Kapag nakikipag-ugnayan tayo sa isang tao, positibo man o negatibo, ang ilang mahiwagang mga bono ay naisaaktibo na maaaring maglipat ng enerhiya sa pagitan ng mga espiritu ng parehong tao. Halimbawa, ang pag-ibig sa unang tingin ay nangyayari kapag mayroong isang instant na kaugnayan sa pagitan ng mga espiritu ng dalawang tao, at ang koneksyon na ito ay maaaring maimpluwensyahan ng amoy. Kung ang pabango ng isang tao ay hindi naaayon sa kanilang espiritu, maaari itong maging sanhi ng pagtanggi sa halip na pagkahumaling. Pagpapalitan ng enerhiya. Pagdating sa pang-ekonomiyang interes, nagiging komplikado ang mga bagay. Sabihin nating nagbebenta ka ng sasakyan sa isang taong sangkot sa aktibidad na kriminal. Kahit na natanggap mo ang pera, ang espiritual na pagkilos na isinaaktibo ay maaaring ilipat ang malas ng mamimili sa iyo. Ito ay dahil ang perang natanggap ay nagdadala ng enerhiya ng kriminal na pinagmulan, at sa pagtanggap nito, tinatanggap mo rin ang negatibong enerhiyang iyon. Kahit na sa hindi gaanong matinding mga sitwasyon, tulad ng pag-upa ng bahay sa isang taong may personal o pinansyal na problema, ang malas ng taong iyon ay maaaring ilipat sa iyo sa pamamagitan ng pera sa upa. Nangyayari ito dahil ang pagkilos ng pagtanggap ng pera ay nagtatatag ng isang espiritual na koneksyon na maaaring magdala ng mga negatibong enerhiya mula sa nagbabayad hanggang sa tatanggap. Mga proteksyon at paglilinis. Upang maiwasan ang mga negatibong enerhiyang ito na makaapekto sa atin, may mga espiritual na proteksyon at paglilinis na magagawa natin. Ang mga proteksyong ito ay itinatag sa pamamagitan ng ilang partikular na bagay o ritual na tumutulong sa atin na harangan ang paglipat ng masasamang enerhiya. Mahalagang malaman at mailapat ng tama ang mga pamamaraang ito upang mapanatiling balanse at protektado ang ating buhay. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng tao na nag-aalok ng espiritual na tulong ay mga tunay na connoisseurs. Sa ngayon, maraming tao ang nagsasamantala sa desperasyon ng iba nang walang kinakailangang kaalaman upang malutas ang mga espiritual na problema. Sa makatuwid, napakahalaga na humingi ng tulong mula sa mga tunay na eksperto. Ang malas ay maaaring nakakahawa at makakaapekto sa ating buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Gayunpaman, sa tamang kaalaman at proteksyon, mapipigilan natin ang mga negatibong enerhiyang ito na makapinsala sa atin. Manatiling may kaalaman, protektado at laging humingi ng patnubay mula sa mga tunay na espiritual na eksperto.